A Day of My Life as a Midwifery Student Part 3. Ngayong araw na to ay may duty ako sa ospital, kaya nag-prepare muna ako sa sarili ko. Pasensya na po sa boses ko dahil first time ko pong gumawa ng voice record sa video ko. So ayan, kumakain na ako niyan para mamaya. Alam nyo na, as a midwifery student, kailangan talaga natin busog para hindi naman tayo lutang pagdating sa pasyente natin. Ang ulam ko pala niyan ay ang pritong itlog dahil favorite ko talaga yan tuwing breakfast ko sa umaga. Si mamang nagluto niya dahil masarap talaga siyang magluto. Hindi yun sa pagmamayabang ha. Pagkatapos ko nga palang kumain ay umalis na rin ako sa bahay dahil malapit na din in ko sa duty para hindi na din ako malate at magkaroon ng extension. Sa amin kasi kapag may extension ka, kailangan mo yung bayaran. Magjo-duty ka ng 3 beses at magbabayad ka pa ng 1-2 sa isang araw. Palabas na pala ako ng bahay niyan para magabang ng masasakyan at pagkatapos ng mahabang oras ng pagbabiyahe ay nakapunta na din ako kung saan ako nag-OJT. Pasensya na kung hindi ko pinapakita yung hospital namin dahil nahihiya pa kasi ako. Wala pa kasi akong confidence sa sarili ko. Hayaan nyo sa susunod pag may confidence na ako sa sarili ko, ipapakita ko sa inyo kung anong itsura ng hospital namin. So ito pala yung room namin kung saan kami nag-i-stay. 2 pa lang kami dito. Mukhang mamaya paparating na din yung kasama namin. Nagkukwentuhan lang kami ni ate nito dahil wala pa kaming ginagawa. Ate pala yung tawag ko sa kanya dahil mas matanda pa siya sa akin. At ayun na nga, dumadating na din pa isa-isa yung mga kasama namin. Lumabas ako saglit niyan dahil yung isa kong kasama ay dun lang nagstay sa labas. Akala siguro niya kasi wala pang tao sa loob. Mabuti na lang at nakita ko siya sa labas ng bintana na papunta na siya dito. Kaya lumabas muna ako at para sabihan siya na pumasok siya dito sa loob. Para hindi naman siya nag-iisa dun sa labas. Pumasok na din yung leader namin. At dahil wala pa yung CI namin, ay nagkukwentuhan muna kami at nagsulat ng impormasyon para mamaya sa mga pasyente namin. Yuh! Natatawa talaga ako sa kasama ko dito dahil umutot siya ng oras na yun at hindi ko talaga mapigil yung sarili ko. Natatawa talaga ako sa tuwing naaalala ko yun. Sa mga oras na ito ay nutusan kami ng CI namin na tanggalin yung IV ng isang pasyente namin at tawang-tawa pala talaga ako dito dahil hindi ko pa talaga nakakalimutan yung nangyari kanina. So ayun, hindi ko na binidyohan yung pagtanggal ng IV kanina sa pasyente namin at tinapon na din namin dito sa basurahan. Ewan ko talaga sa sarili ko, ang hirap kong mag-move on. At dahil hindi pa oras ng pagkuha ng vital sign ng pasyente namin, ay nagbibideo muna ako sa sarili ko. At ito pala yung kasama naming napakaingay dito sa grupo namin. Matatawa ka na lang talaga sa tuwing naikwento siya tungkol sa buhay niya. Busy pala sila sa mga ginagawa nila. Sinusulat yung pasyente, yung mga chief complaint nila. Wala pa kasi yung akin dahil naghihintay pa lang. So ayun, konting video. At dahil oras na ng pagkuha ng vital sign ng pasyente namin, ay prepare ko na yung mga materials ko. Nilagay ko na yung hairnet ko sa buhok at pati na din yung stethoscope ko para mamaya. Baby lang kasi yung kukunin ko ng vital sign kasi yung isa kong kasama siya yung magkukuha ng vital sign sa mother. At pagkatapos ng pag-prepare namin, ay lumabas na kami sa room namin para puntahan yung pasyente namin at magkukuha ng vital sign nila. Lunchtime at dahil busy kami kanina, nagutom talaga ako. Kumain na ako nito at dito lang ako sa loob ng room namin kumain. Yung mga kasama ko dito, nagkukwentuhan lang sila tungkol sa buhay nila at mga experience nila. Kaya yun,
tanaw. Ano yung pahinga na dati magpapagpapay sa hindi mo manok sila. Kaya o yung iman sa sunod na. Bottom na Busy pala ako sa pagsusulat nito at yung kasama ko pa dito nagpapakit pa. Ayun na nga, dahil kanina wala akong ginagawa at binigyan na kami ng CI namin sa chip complaint ng pasyente namin para ilagay dyan sa notebook namin. Ayun, yung iba kong kasama dahil tapos na sila ay nag-movie marathon muna sila dahil wala pa yung oras namin ng pagkuha ng vital sign. Mamaya pa kasi yung sunod namin ng pagkuha, mga alas 5 ng oras ng hapon yata. Ay, nakakapagod talagang magsalita, lalong-lalo na hindi ka sanay magtagalog. So, ayan, sulat ng sulat, konting kwentuhan, pagkatapos ng kwentuhan, sulat na naman, focus lang kaming dalawa. Kami lang kasi yung dalawa yung walang pasyente kanina. I mean, yung walang sinusulat dahil hinihintay pa namin yung chip complaint ng pasyente namin. Pinalabas na pala kami ng room namin dahil tapos na kami ng pagkuha ng vital sign. At saka gabi na pala nito, maya-maya aalis na din kami. At ito na nga yung oras ng pag-uwi namin. Nakakapagod talaga. Kaninang umaga pa kami